Mo na akong pinakamusog nga palakpak, Maradyaw, Surigao! Nabalitaan na po ang mga taga Surigao, dasig na. At wala sa mga dagko na mga problema sa kinabuhi, ang taga Surigao magpabilin na manindugan! Hinangan mo? Oh, naman na. Sobrang lang sa puso. Una sa tanan, ipadala ko na rin ni Pastor Apollo C. Kibuloy para ihatod sa inyong tanan, taga Surigao del Sur, Surigao del Norte, Surigao City, Butuan, Dinagat, nearby provinces, cities, and municipalities, ang iyang kinasing-kasing nga pagpasalamat kaninyong tanan. Daghang kayong salamat sa mainito niyong pagdawa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Dili makatambong si Pastor sa tuwa karon o na nagpadala siya mensahe. Ako, in behalf ng Pastor, ipaabot yun ako sa inyo ang mensahe gikan kay Pastor. Physically, dili na tumawad si Pastor, pero sa espiritu, kauban nato siya. Kauban nato si Pastor, tungod, usalang ang akong tumong, niningtang naa sa kahapon na ipadayag ang kabubuton sa labaw makagagahon. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, makita ninyo sa balita, sa TV, yes, nasa karon dito, sa dapit na dili siya angayan. Nga naman si Pastor dito karon na prison. Tungod si Pastor, biktima sa political harassment o political persecution. Nga naman, si Pastor usa sa number 1 supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ang number 1 usa ka supporter kay Vice President Inday Sara Duterte. Mao nga gigipit si Pastor. Gitamang-tamagan, giyatag-yatagan, gihimong-himuan ng mga kaso nga na-dismiss na sa Davao City, gibuhing nila gidala sa Pasig City. Kita mo anak? Kita mo anak mga kaigsuunan? Nakita ninyo unsang klaseng gobyerno na nakakaroon. And we witnessed that. Nakita ninyo sa social media, nakita ninyo sa news, sa nahitabo sa atong compound sa Davao City. Natay upat ka compound diha. Natay upat ka compound diha sa Dakbayan sa Davao. Unsay ilang gibuhat katong June 10. Unsay ilang gibuhat sa August 24 hangtod September 8. 16 days na siya. Ilang gilusog, ilang gikumbong ang ato ang religious compound. Namatayan tagtulo ka mga missionary workers. Nakita nato ang ilang pang-abuso sa tuwang tawhanong katungod. Tungod kay naninduhan lang ta kung unsa ang tama. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, wala nitiklong, wala niluhod sa mga pang-abuso. Kita diri sa Sara, Philippines, mutiklong bata sa ilang pang-abuso, mutiklong bata sa ilang mga injustices. Kinahanglan bubarong ta. Kinahanglan ipakita nato nga kita nga diri taga Surigao, dili ta magpalupig sa ilang mga pang-abuso. Dili ta muluhod sa tanan ilang ihimok nga daotan ug pagyatak-yatak sa atong katungod. Yes, Pastor Apollo C. Kibuloy is running for senator. Nidagan si Pastor tungod sa ilang tibuhat. Si Pastor karon ang atong tingog sa Senado. Tingog nato siya sa tanan nga mga gipang-abuso. Si Pastor daghan na napatunayan. Daghan na hitmo si Pastor, wala pa siya kalingkod sa Senado. Naay Exhibit A si Pastor. Makita nato ang Kingdom of Jesus Christ compound. Kinsa naman ang nakaakto dito.
Nakaagto na mo sa Tom Prayer Mountain, sa Tamayon. Nakaagto na mo sa Glory Mountain, na kundiin 500,000 na mga pine trees ang gitanong dito. Nakaagto na mo sa itong compound, diha sa adjacent sa Davao City International Airport, 30 hectares na siya na compound. Naadiha ang ginatukod o hapit na mahuman nga King Dome. 75,000 seating capacity. The largest indoor cathedral in the world. Diha na pride na sa tuang ng taga Mindanao. Naamo diha ang Jose Maria College. Kung diin, libuan ka mga scholars ang ipa-eskwela ni Pastor. Usana ko ni anak, ipa-eskwela nga libre, walay bayan. Dili ka pangutanon unsa imong tinuruan, unsa imong relihiyon, dato ba ka, pobre ba ka, dili. As long as muduol ka dito, pasar ka sa qualification, dawaton ka, isig iskala ni Pastor. Walang kay kaya. Ning ana ang kasing-kasing ni Pastor. The Kingdom of Jesus Christ started with only 15 members. 15 lang ka mga miyembro. 1985. 1985 isundan sa Agdao, Davao City. After nearly 40 years, halos 4 kadekada, from 15 members, nitubo ni Uswag na hilo na karon 7 million members. Tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Mao na ang Exhibit A ni Pastor.